Okay, tayo po ay magkakaroon sa pagbuhat na lalangin. Pinaaniyan ko po natin tumayo. At tayo po ay po. Hindi po natin ang aking mga mata at let us feel the presence of our dear Lord. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umaga ito, Panginoon. Nananalig po kami na iyong mga anak ng kapit-pipit po upang mag-aral ng mga salita. Panginoon, maraming salamat po sa kalakasan at sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Buong puso po kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa kalamang pagmamahal at pag-ibig mo sa amin, sa patuloy na pagyakap mo po sa amin sa kabila ng aming pagiging makasalanan. Ama, narito po kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa namin pagkakasala. Magiging man po ay sa isip, sa gawa o sa salita, Panginoon. Lord, sa umagang ito, narito po kami upang kami po ay magkasama-sama at mag-aral ng iyong mga banal na salita. Lord, ang pastor po namin natatayo sa unahan, Panginoon, na magbabahagi ng iyong mga salita, O God. Bigyan niyo po siya ng double-anointing power, O God. Pagkaloobin niyo po siya ng wisdom at ng knowledge, Panginoon, upang maipahayag niya ng naaayon sa iyong banal na kalooban ang iyong mga salita. At kami mga nakikinig, tumanin ito sa aming mga kaiputuran ng aming mga puso, upang magamit namin ito sa pang-araw-araw namin buhay. Lord, kami din po at tinataas po sa inyo ang Asili Ministry, O God. Salamat po sa buhay namin lahat, Panginoon. At ang aming mga gawain ay maganap namin ng naaayon sa iyong kalooban at may kasiyahan, upang paralan ka at suwalatiin. Ganon din po, Panginoon, itinataas po sa inyo ang music ministry, ang mga aawit, ang mga tututok, Panginoon. Salamat po sa buhay at sa talentong inyong ipinagkaloob sa kanila. At Panginoon, sa oras na ito, dalangin ko na ang iyong kabanalan at ang iyong pangalan ng mahayag sa kanilang mga pagtutog at sa kanilang mga pag-aawit. Ang presensya mo ang maramdaman ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, itinatas po sa inyo ang mga kapatiran po namin na wala pa sa lugar na ito. Alisin mo po ang hadlang sa bawat isa sa kanila upang sila po ay makasama namin sa umagang ito at makapakinig ang iyong mga salita. At buong puso po kami nagpapasalamat, Ama, muli na sana sa paglabas namin sa iyong bulwagan, O God, maramdaman namin ang kapayapaan at maibsan ang lahat ng mga lalahi namin. Nang oras na kami ay pumasok dito sa aming pag-uwi at sa aming paglabas, dala namin ang iyong kapayapaan at ang iyong pagmamahal. Ama, maraming pong salamat at ang lahat ng ito ay sabot dalangin po namin sa banal na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Pwede po bang batiin natin ang ating mga katabi ng pinagpalang umaga sa iyo, kapatid? Kabila naman, sa likuran. Pinagpalang umaga sa inyo, kapatid. Amen. Thank you, Lord. Let me read this verse. Luke 2:10-11. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. So Christmas na po, nalalapit na. Christmas is all about giving, and the greatest gift given to us by our Heavenly Father is His only begotten Son, Lord Jesus Christ. His name shall be called Wonderful Savior,
mighty God, everlasting Father, and the Prince of Peace. Amen. Palakpakan mo natin ang ating Panginoon and Lord Jesus. You are worthy to be praised. Thank you, Lord, oh God. Let's clap our hands. Peace on earth, mercy mild, love is sweet.
rain, shining light today, King of heaven come. Thank you, Lord Jesus. Let's worship the Lord. Let's lift our hands to God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All of your voice, you have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I
above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all.
Diyos na banal, Diyos na nagpapala. Sa umagang ito, samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Muli palakpakan muna natin ang Thank you, Jesus. So, ilagay po natin ang ating kamay sa ating bibig at magkaroon po tayo ng confession sa salita ng Diyos. There is power in confession. Ang salita ng Diyos nagbibigtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos mag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng kapayapaan. Today, I receive the blessings in the world. Once again, today, I receive the blessings in the world. In Jesus' name, Amen. Thank you, Jesus. So bago po tayo maupo, atin pong pagsasalisaluhan ang ating pag-aaral sa umagang ito. Pang Pasko na po ito. Ang mga awitin natin pang Pasko na. Sinong Pasko na at tayo lahat ay masaya dahil dadating ang biggest event ng ating buhay, ang birthday ng ating Panginoon Diyos. So, dito po sa Isaiah 9:6, ang sabi po dito, everybody, sabay-sabay natin sa akin, ipanganganak ang isang batang lalaki na mag-aari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang kababayo, makapangyarihan ng Diyos, walang hanggang at prinsipe ng kapayapaan. This is the word of the Lord. Father God, maraming salamat po sa iyong salita na ibinigay sa umagang ito. Thank you, Lord, for the anointing power of this word na ito'y matalim sa aming mga puso, may pabuhay, at umuwi kami na maligaya, dala ang pagpapala ng salita ng Diyos. Thank you, Jesus. Ako po sa sandaling ito, nagpapagamit. Thank you, Holy Spirit. At sa karunungan na pinagkaloob mo upang may padama mo ang pagmarito sa mundo. Salamat, Holy Spirit, sa pagtutulong mo. And we pray the special power coming from you. In Jesus' name we pray. Amen. So, pwede na po tayo po. Muli palapakan natin ang Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus. So, salamat po sa Panginoon. So, muli, pinatayo ako ng Panginoon Diyos ang umagang ito. Wala pong ating pastor at ang ating pong pastor ay ilang araw na po na nahuli ng kami. Kaya tayo po ay suporta sa gawain ng Panginoon. At alam ko, ang Diyos po ay napakabuti at siya talaga ang nagbibigay ng ituturo. Kaya sa umagang ito, ang ating pagtuturo ay sa gabay ng Banal na Espiritu Santo ay may bibigay po natin because God is with us. So sa pag-aaral natin, dahil ito yung tema ng Pasko, yung panganganak, ating pong buhay ng isang awitin. Sabi po ng awit, O magsaya at magdiwang, pagkat sumilang na ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan ang pinto ng kalangitan. Ulitin natin. O magsaya at magdiwang, pagkat sumilang na ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan
kaya't ating buksan ang pinto ng kalangitan. Amen. So, sabi po dito, magsaya, magdiwang, pagkat sumilang na ang hari ng lahat. So, dahil ang isang tao masaya, nagmamanifest sa kanya ang tunay na presensya ng ating Panginoon. Kaya, sa pag-aaral, dahil ay nasa iyong presence ni Lord, masasabing tunay kang malaya. Kaya, pamagatan natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa mga kita. Ito po yung pamagatan ng malaya. Ako'y malaya na. Sabihin nga po, ako'y malaya na. So, napakarami ang nabibilang mo. Pag pinanood ninyo yung pelikula ni Tango, ay nabilang ko dahil may ginawa silang kasalanan. Kaya napakulong. Sa ating buhay, kahit tayo hindi nakakulong sa rehas na bakal, may mga bagay din na nagkukulong sa atin. At dahil ang Panginoon, ang ating gabay, alam ko na makakaalis tayo sa kulungan, kung ano man ang problema natin sa ating mga buhay, maaalis tayo sa pagkakakulong. Kaya masasabi natin, ako'y tunay na malaya na. Sapagkat ang Diyos, ang totoong nagpapalaya, and He is the judge of all. So sabi sa ating buhay, ang pinto ng kadiliman ay palaging nakatukas. Pinto ng kadiliman at tayo ay nadaraya. Nakita na namin yung isa nating dating member dito. Mag-iingat kayo dahil ang diablo ay andyan. Palaging naghahanap ng masisira. So ang ating kalaban talaga ay spirit to spirit. Espiritu ng diablo at espiritu ng ating Panginoon. So kung nananaig pa din sa atin ang ating gawi, kalimitan tayo ay nagkakaroon ng pagkagati. Sapagkat sabi nga dito sa 1 Corinthians 15, 21 to 22, dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan ng tao. At dahil sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. So kung nananaig pa din sa atin, yung dating mga buhay, para tayong patay, we are dead to Christ. Pero kung tayo, wala na doon sa ilalim ng espiritu na ikinalat ni Adan at ni Eva dahil sa kanilang pagsuway, napalaya sila. At dahil doon, nagkaroon ng kamatayang espiritual. At tayo, nakasama sa lahi ni Adan, ayun ang nagiging nature natin. Pero salamat, napakabuti ng Panginoon. Ipinamamalas niya na tayo ay mahal talaga ng Diyos dahil may Pasko nga isinilang ang isang manunubos na siyang ating dakilang wonderful counselor. Siyang ating makapangyarihang Diyos. Siya talaga ang ating Diyos na manunubos at tayo natubos dahil ipinanganak siya muli sa daigdig nito. At dahil diyan, mayroon tayong mga puntos na dapat maunawaan para tayo masabi na talagang malaya na sa pakanan ng kaaway. Ang kaaway talaga naghahanap palagi ng masisira. At kung tayo walang mga tools na panglaban, sa diablong ito, tayo ay magagapi, masisira, at ang ating magiging buhay ay tunay na hindi natin masusunod ang tunay na kalooban ng ating Panginoon. So pag-aralan natin ang tatlong K. So sa Pilipino yata kung 80, yung tatlong K ay naroon. Pero dito, nag-aaral din tayo. Tumatango si Ma'am. Teacher kasi siya. Ano yung tatlong K, Ma'am? Kagalang-galangan, kataas-taasan ba? At ano pang isang K? Katipunan. So, ayun, sa ating pag-aaral, sa ating academics. Pero dito,
sa larangan ng spiritual side, pag-aaralan din natin itong mga K na ito. Ang first K ay kaliwanagan. Kaliwanagan. Alam nyo, nagliliwanag tayo kapag si Jesus ang counselor o tagapayo natin. Pero kung sa ating buhay, mali na nga tayo, ang kinuha mo pang counselor ay isang tao na walang takot sa Diyos. Sigurado, malibigaw din ang landas ng buhay mo. Mananaig, alam niyo po na itong word na ito ay nai-apply dahil sa panahon noon, puno ng gera, maraming gera, at magulo ang buhay ng mga tao. Pero kung sa panahon naman natin yun, meron din gera, di ba? May gera ngayon nag-i-exist at makikita natin sa battle na yung marami ang namamatay. Kung kaya maraming Pilipino talaga ang napapauli. Ngayon din sa atin, mga buhay may gera din. Gera sa tahanan. Maraming gera, magulong tahanan. Ay gera din niya. It is a big battle sa buhay ng mga tao. Na kailangan talaga natin ang puwersa ng ating Panginoon. Siya ang kuhanin natin dahil ng tagapayo. Alam niyo kung wala ang Panginoon sa buhay ng isang tahanan, ang isa ng tahanan ay makakompleto. Mother, Father, and Jesus Christ being the head of the family, na siya ang nagdadala ng liwanag sa ating mga tahanan. Kapag wala si Kristo sa buhay ng isang pamilya, ang isang pamilya ay madilim. Wala ang liwanag. Wala. Dahil ang isang pamilya na wala ang gabay, hindi nasusunod ang tunay na authority. Diba? Ama, ang ina, siyempre ang Panginoon ang head. Pero kalimitan ngayon, ang nauuna, anak, bago ama, bago pa ina. At panguli pa, si Lord Jesus Christ. Mga kapatid, kalimitan na dadaya ang ating family. At kapag nadaya tayo, nawawala ang kaliwanagan sa isang pamilya. Dahil ang nag-rule, hindi na si Jesus Christ. Kung saan ang panghuli lang palagi ang ating Panginoon. Sabi ng Ephesians 2:2, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop noon kayo ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. So kapag ang sinunod natin ay ating naman na nag-rule ay yung isang puwersa. Naroon ang puwersa ng kadiliman. Kung kaya sa isang tahanan, talagang nawawala ang liwanag. Pero kapag ang nanguna sa ating tahanan ay ang ating Panginoong Diyos, nakatitiyak tayo na ang kumikilos, Espiritu ng Panginoon sa isang tahanan at makikita mo nandoon ang kaliwanagan. Alam ko po, ang mga tatay ang best example dito at mga nanay sa kanilang mga anak. Sapagkat sabi nga, kapag ka daw ang isang bata na molde ng maayos, pagdating niya sa labas, liwanag din siya ng sanlibutan. Kaya, ayun, ang unang day, dahil tayo ay in-acknowledge natin ang ating Panginoon na siyang wonderful counselor, nagiging maliwanag ang buhay ng isang tahanan. Dito po sa pangalawa, yung kapanganakang muli. Okay. Number 2, okay. Ipinapanganak tayo muli. Ano po yung sabi ng Ephesians 2:46? Ngunit napaka-maawain at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya kayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari kayong kasama niya sa kaharian sa langit. Tayo ba'y kaisa ng Diyos? Are we joined
with Christ. So kung kaisa daw natin ang Panginoon, sigurado kung gagawin mo, puro sa Panginoon. Kung kaisa ka ng mundo, kung gagawin mo, trabaho ng mundo. Kaya pagka tayo mga mundo, makikita natin ibang kasal. Pero dahil tayo ngayon kay Kristo, unti-unti tayong binabago. Bagamat hindi pa tayo totoong napabago ng lahat, unti-unti may gagawin pagbabago ang Diyos. Kaya kailangan tayo palaging may intimate relationship with God. Di po ba? Pag intimate ang isang mag-asawang walang intimate na relasyon, magulo din ang kanilang pagsasama. Pero kung sila'y masyado na intimate, talagang magkaisa sila sa kanilang mga gawain. Makikita natin na matatag ang pagsasama at makikita natin na parang ang mga taong ito'y talagang ipinanganak ng muli. Dito sa John 3:6, ang sabi dito, ipinanganak sa pamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ngunit ang ipinanganak sa pamagitan ng banal na espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritual. So kung tayo pinanganak ng mga magulang natin physically, hindi na tayo pwedeng naibalik pa ulit para tayo mag-born again. Pero ang sinasabi dito, tayo ipinanganak na ngayon sa spiritual. Kailan tayo nagkaroon ng Holy Spirit sa ating buhay, nung tinanggap natin si Kristo as our Lord and Savior. Kapag si Kristo na ang nag-reign sa mga puso natin, it means ang Holy Spirit ay naroon. At ang Holy Spirit, ang ating giya, siya ang nagtuturo. Kaya nga sabi niya, ang Diyos ay makapangyarihang Diyos. You will be full of wisdom na galing sa Panginoon. Ang gagamitin mo hindi wisdom ng mundo, kundi wisdom ng Panginoon. Kaya sa mundo, palaging gusto makaisa, makalamang. Pero sa ating Panginoon, dahil may wisdom ka galing sa Diyos, ang pipiliin mo palagi, anong Lord, palagi kang pumupunta sa Panginoon. Tama ba, Lord, itong gagawin ko? Samahan mo ako, turuan mo ako. Nung sinabi ko ako magtuturo sa kalakaan dito, hindi talaga ako prepared. Pero I just pray to Lord, turuan mo ako. Hindi ko kaya. Ito ang manguna sa akin. Kaya ang Panginoon, paggising ko pa lang sa umaga, tinuturoan na din yan ako. Nakikinig na ako sa ating Panginoon Diyos. O sa ating buhay, makinig tayo. Kung anong gusto ng Lord. Ang hirap po na hindi nakikinig. Pagkalooban natin ang nasunod, yung naisishare ko na palagi sa inyo, ang aming fault noon, hindi kami nakikinig. Bukas dito, bukas doon. Ang pinakitugan namin sarili. Dahil gusto namin mapera bukas dito, bukas doon ang negosyo. Hindi nakukuha ang yaman sa dami ng posto. Si Lord ang nakakaloob tayo ng kayamanan. Pero magpayaman muna tayo sa spiritual na buhay. At susunod na yung mga bagay na pisikal, mga bagay na material, maraming pang-iyak. The best, uunahin natin palagi ang ating Panginoon Diyos. Sapagkat siya talaga ang nagkakaloob ng ating mga pagpapala ay galing lahat sa Kanya. Kaya pagka tayo nabago na ang pananaw sa ating buhay, saka papakinig tayo natin ang Kanyang salita, regular na naka-attend, regular na nagbabasa ng Bible, regular na nagsishare ng Word, later on you will have the image of Jesus Christ in your life. At mararamdaman mo pag binabago na ng Lord ang buhay mo, ang gawin mo ay iba na. Sapagkat dito nga sa school, ang ating mission is to change the lives of these children. At para mangyari, alam niyo po, tuwing umaga tutok po ako sa mga guro para sa devotion. Paano magtuturo yung teacher ko ng hearing tutok sa Word of God. At gusto natin ma-impart talaga ang knowledge, wisdom coming from God. Kasi kung may wisdom palagi, ang guro, wisdom din ang mga estudyante.
naniniwala ako na tayong lahat mapapagpala, hindi tayo lalakad na patay. Patay sa mundong ito, kundi tayo buhay na buhay. We are alive to Christ. Because Christ is our leader in our life. Napakahirap po ng buhay. Ini-imagine ko kung ang buhay namin ay wala sa gabay ng Panginoong Diyos. Imagine paano ka magpapalaki ng mga anak kung wala kang gabay ng Holy Spirit. That's why nung ako nag-abroad at pinipili talaga umuwi, hindi yung pera. Kasi gusto ko kasama ko ang mga anak ko at magabayan sila sa tamang daan patungo sa buhay na may takot sa ating Panginoon. Kasi naniniwala ako, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya ang Panginoon talaga ay makapangyari ng Diyos at kaya niyang imorte ang bawat isa, ang bawat bata. Siya talaga ang nagbabala at bumabago sa buhay ng mga tao. Ngayon, yung pangatlong K, yung kalayaan. So before kalayaan, naalala ko, nagturo si Pastor Diyos, pagka tayo born again, namumuna na tayo sa Espiritu. Dito ba? May bunga ng banal na Espiritu Santo. At alam ko, dinidiscuss natin palagi ito dito, lalo na yung pag-ibig, yung pagkukontrol sa sarili. Marami yung bunga ng banal na Espiritu Santo. At alam ko po, tayo nagbubunga na. Tayo matatagal na dito, may bunga na tayo. At sa bungang iyan, maikakalat natin ang gospel of Christ. At gagawin tayong instrumento ng Panginoon para kanyang mabuting balita madala sa mga tao na nabubulaga, mga taong kilay, mga tao na nangangailangan ng salita ng Diyos. Dahil tayo malaya na, magagampanan natin ito. So, ito po ang natamo natin sa kalayaan. Pero before that, itong Romans 8:2, tingnan natin. Sa pakikipagkisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo. Pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Naalala ko yung sharing nitong batang ito. Ako'y bully sa school. Sinasapo ko ang teacher. Sapagkat ayun ay kapangyarihan ng mundo. Pero sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, walang imposible. Ang lahat ay kayang baguhin ng Panginoon. Sapagkat sabi nga, pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Sabi nga, kung bukas ang puso mo sa mundo, ang prince of this world ang mangunguna sa buhay mo, guguluhin ang buhay mo, hindi ka aalsad. Ang iyong kasalanan patuloy na nananaig, patuloy na nananatili. But, if you follow Jesus Christ, ang pinili mo ay ang Panginoon. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ang mangunguna. Hindi ka pababayaan ng Holy Spirit. Talagang tuturuan ka niya, bibiyahan ka niya, i-comfort ka niya, ika-counsel ka niya. Lahat gagawin sa iyo ng Holy Spirit. Hindi ka mabibigo sapagkat ikaw ay sa kapangyarihan na ng Diyos nagtitiwala, hindi sa kapangyarihan mo. Pero makakaalpas tayo. So, kailangan tayo talagang nakikipag-isa sa ating Panginoong Diyos. Romans 6:18. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na kayo ng katwiran. Alipin ng katwiran. We are righteous in the sight of God. Dati yun. Kapag katumingin ka sa dati mo, ang dating gawin, ang dating buhay, ang dating style, bulok ng ating dating style. Pero ngayon, may style tayo na ibinibigay ng Panginoon. Kaya malayo na tayo sa dati. Wala na ang dating buhay. Wala na yan. Malaya na tayo. Sa Ephesians 2:10, ang sabi dito, nilikha tayo ng Diyos
At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noong pa'y itinalaganan ng Diyos na gawin natin. So sa pakikipag-isa, palaging sa pakikipag-isa, hindi ka masasabing malaya kapag hindi ka kaisa ng Diyos. Pagka ikaw ikaisa, makikita mo yung lubusang pagsuko eh. Sa mundo, hindi maganda yung word na pagsuko. Pag sinabing suko, ay kriminal at ang gumagawa niyan. Sumukong na sila. Pero sa larangan ng spiritual, ang pagsuko sa Diyos ay pagpapasaid natin sa puwersa ng ating Panginoon. Palagi kang nasa gabay niya. At ang tungkulin natin, may itinalag ang Diyos na gagawin natin to worship Him. Worship the Lord in the Spirit and in truth. Ang pag-worship, hindi lang sa pag-awit. Ang pag-worship sa iyong mga ginagawa, whatever you do it in the name of the Lord. Ikaw'y naglalaba man, tumutugtog man, nagluluto man, nag-aaral man. Gawin mo ito sa paraang gusto ng ating Panginoong Diyos. Malaya ka na at itinalaga ka daw ng Diyos para gumawa ng kabutihan. Ang Diyos napakabuti, masama tayo noon. Pero dahil sa Kanyang sobrang pag-ibig sa atin. Kaya nga sabi niya, our God is a wonderful God. Wonderful, bakit wonderful? Kahanga-hanga, 100% man siya, 100% God. Kaya siya wonderful God. At dahil siya wonderful, kakabit din tayo, di tayo wonderful din. Amen ba? Magiging maayos talaga ang buhay mo kung ikaw palagi nakakabit sa wonderful God. Ang buhay mo magiging kagaya ng Panginoon. Magiging napakaayos. So, alam ko na dito sa school, iba-iba talaga ang background ng mga bata. Iba-iba. Iba-ibang kalaki, iba-ibang magulang. At dahil ito'y eskulahan, napakalaki talaga ng role. Talo yung nasa outreach yan, ang dami mo talaga para. Palagi na lamang namin ine-emphasize ang pakikiisa kay Kristo Jesus. Kasi kung nakiisa silang lahat sa ating Panginoon, naniniwala ako, lalakaran ng mga batang ito palagi ang tagumpay ng kanilang mga buhay. Magiging maayos, hindi problema, manapay ang dala nila ay ang righteousness ng ating Panginoon sa kanilang mga buhay. At dahil tayo may namumuhay na ngayon na malaya, sabi, ito na daw ang ating kalagayan ngayon na makikita sa ating mga buhay. Ang number 1 dito, pagka tayo ay malaya na ito ang kalagayan natin. Number 1, lubos na kagalakan. So, may lubos tayong kagalakan, universal joy. Ang dala ng kalayaan ng ating Panginoon is universal joy. Kaya nga, di ba may awit tayo, there is joy, joy, joy in the presence of the Lord. Hallelujah, amen. Pag nasa iyong presensya ng Panginoon, there is always joy in your life. Mahalata ko naman, siyempre isang tao, kung palagi ng simangot kasi mangot, isang bakol ang mukha. Makikita mo ba ang joy sa kanyang buhay? Matatakot ka dahil isang bakol yung mukha, wala yung joy na gusto ng Panginoon nasa si joy. So napakaganda. Sa Luke 10:19, ang sabi dito, binigyan ko kayo ng kapangyarihan na daigin ang masamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway natin si Satanas at walang anumang makapipinsala sa inyo. Pero inyo, binigyan tayo ng kapangyarihan. Kaya sabi nga, ano nga ang nakalagay dito sa Isaiah 19? Makapangyarihan Diyos.
Ang Diyos ay makapangyarihan. Walang hanggang Ama. So, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng power. Kung ikaw ay puno ng Holy Spirit in your life, you have the power of God. At pangako ng Diyos, it's a word of God. Ang salita ng Diyos ay totoo, maaasahan. Ito'y matibay at subok. May kapangyarihan ang Diyos. So, binigyan ko kayo ng kapangyarihan daigin ang masamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway natin sa Satanas at walang anumang makapipinsala sa inyo. Talo ng pag-ibig ang masamang espiritu. Amen po ba? Naalala ko, nung last week, ang blessings ko ang nag-champion sa buong Tagaytay at kami po ay lalaban sa buo ng Cavite. Murihin natin ang Diyos palakpakan. So, siyempre, kung minsan may mga player na mabait, may kakaibang mga salita. So, pag ganito, dati kasi, pagka gano'n, yung ginagawa ko, sinisiguro ko yung bata. Binago ng Lord ang aking pamamaraan. Tinatabihan ko, in a nice way, sinasabihan ko, ang bata, humingi ng sorry. Ma'am, sorry. Pasensya na. So, kung dadaanin mo rin sa dahas, mga salitang hindi magaganda, paano mo ma-overcome yung espiritong nasa bata? Ang bata, punong-puno yan ng iba-ibang espiritu. Meron talagang bully, meron mga bata na gusto mo marun ang buong classroom. Siya ang magyan, sige, pag hindi ka sumunod sa akin, lamig ka sa akin. Pag hindi noticeable din ang advisor o ang teacher, talagang kailangan ng power ng Panginoon para ma-detect mo ang mga gayong bagay. Pero salamat sa pangyari, ang kapangyarihan talaga ng Diyos ay higit na mas malakas sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya naniniwala ako, pag ganap ka ng malaya, ang gagamitin mo ay power talaga ng Diyos sa iyong buhay. Dito, sa pangalawa, ito makikita rin sa atin, yung pagkawala sa pagkakagapos. Nakaching tayo eh. Diba? Kalimitan yung mga ugali natin, nakalak na yun eh. Sobra. Talin-tali ka, maaaring tali ka sa aramutan, sa pagiging kumbitera. Ang dami na tumatali sa atin. Kaya, we need really the power of God. Sabi ng Galatians 5:1, pinalaya tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Kaya, manindigan kayo sa pananampalataya nyo at huwag na kayong magpaalipin muli. Huwag na kayong magpaalipin muli. So, siyempre mahirap buwagin ito pag pinalian ka talaga ng Panginoon. Pero naniniwala ako with the power of God. Kayang-kaya ang Lord ang mag-aalis nito sa ating buhay. Sabi ko nga, pag may mga estudyante na gano'ng magka-cast out tayo, at alam ko na iniwala ko ang Espiritu ng Diyos, higit para rin mas malakas kaysa Espiritu ng kaaway. Talunan na siya 2,000 years ago. Kaya nga ang Panginoon napakasarap pumunta dito para tayo ay i-cancel, para tayo ay sa Kanya sumandin. Kasi ang ating Panginoon ay walang hanggang Ama. Walang hanggang forever. Forever siya. Kaya huwag mong kalilimutan, may Ama kang nagmamahal sa iyo. And He is forever in your life. Kung sa mundong ito, parang kung sinasabi, walang forever. Kay Lord, forever ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. Forever ang kanyang paghiya sa ating lahat. Kaya tayo makakawala sa pagkakagapos ng kung anuman ang chain na naglalak sa atin. Kung anuman ang ibigay sa atin ng kaaway, siyempre tayo nga po iba-iba ang pinagkalakhan. Pero dahil ang Espiritu ng Diyos na yan, dahil ang pagtuturo ng ating Panginoon, gagawin ni Lord pare-parehong Espiritu.
the Holy Spirit reigning in our heart ang magtuturo at gagabay sa atin para tayo makahulagpos, makahalpas sa pagkakatali kung ano man ang tumatali sa ating buhay. Ang pangatlo dito, ito na makikita natin sa kalagayan ng buhay natin. Malaya ka na, hindi mapayapang buhay. Wala naman tayong hinahanap kundi mapayapang buhay. Sabi, let the peace of Christ rule in your heart. Let the peace of Christ rule in your heart. In whatever you do, in words or in deed, do it all in the name of the Lord. So makikita ka kayapaan sa buhay mo. So tayo nasa ilalim na ng batas ng pag-ibig. Pamumuhay natin motivated ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. So, alam nyo, nung wala, yung sinishare ko nung wala pa kami kayo, magulong buhay kami ni Pastor. Parati kami nag-aaway. Pera ang dahilan ng pinag-aaway. Pero salamat sa mahabang panahon, ang Diyos talaga walang imposible sa Panginoon. Nakikita ko ng kapayapaan, masaya kahit kami matatanda na, masaya kami magkasama, masaya kami dun sa kuko, whatever dito, pagkabuntot, masaya pa. Wala nang hahangarin pa eh. Kundi yung peace. At kung pangangar mayaman ka nga, magulo naman ang buhay mo, ano mo yun? Eh, simpleng buhay, masaya kayo mag-asawa, masaya kayo nakatin, masaya kayo ng mga anak mo, hindi away-away ang mga anak mo. Di po ba, inang kasaya-sayang buhay. At ang bawat isa'y naglilingkod sa Panginoon. Makikita mo na maging mga anak natin, gagamitin ng Panginoon para mag-motivate ng maraming tao. Wala ka nang hahanap-hanapin pa. Makukuha lamang yan sa Diyos. Hindi mo makukuha yan sa ano pa mang bagay. Ang Panginoon, ang dahilan, ang kapayapaan sa ating mga buhay. So, sa ating buhay, in conclusion po, manatili tayo. Manatili tayo sa ating Panginoon. Palaging magpasalamat in everything with thanks. Rejoice always in the Lord. At siyempre malaya ka na. May kalayaan ka ngayon magpagamit sa ating Panginoon. I-spread natin ang gospel. Malaya ka na eh. Papayag ka ba? Maraming mga tao ang nasa ilalim pa rin ang puwersa ng kaaway. Siyempre, malaya na tayo. Gusto din natin ma-share ito sa iba. Amen? Kaya salamat at alam ko, ang Panginoon ay andyan tuwing. He is our peacemaker. He is our joy. At sa Panginoon, masaya ang ating buhay. Araw-araw ay Pasko. Hindi lang December. Kasi pag December, kung minsan, nababago lang ang tao pag December. Pero after December, tapos na. Hindi po. Si Lord is an everlasting Father. Ang kanyang ibinibigay ay everlasting. Kaya salamat at alam ko na totoong siya ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya sumambig tayo sa Panginoon. And thank you, Father God. So manalangin po tayo. Thank you, Jesus, Ama namin Diyos. Salamat sa buhay na galing sa iyo. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa joy na ibinibigay mo sa buhay. Sinataas mo po na kung tayo'y hawak pa na kung ano man, sa pangalan mo, lalayas ito. Pagbubuhay kami ng masaya, mapayapa, sama-sama ang mag-anak, sama-sama ang nagpupuri, sama-sama ang sumisimba, at sama-sama ang nagpapagamit sa iyong banal na gawain. Salamat po, Panginoon, sa anointing power na ibinibigay mo sa bawat Panginoon natin ito. Naniniwala ako sa iyo walang imposible. Kaya right now, amin po ibinabahagi ang kabutihan mo at wala nang pamilyang hindi united na igapos na namin ang puwersa ng Panginoon. At sa sandaling ito, ang ibinibigay mo ay power buhat sa iyo.
Punong-puno kami ng kanggilangan na everlasting life. Magpapuri sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. Purihin natin ang Diyos. So, dadako po tayo sa komunyo. Wala pong boses si Pastor. Okay. Ayun po tayong lahat. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga puso at diwa sa Panginoon. Aming Ama, sa kapangyarihan ng inyong walang na Espiritu, pamanalin ninyo ang tinapay at inumin aming hawak upang maging daluyan ng presensya ng iyong anak na si Jesus. Palapagin ninyo ang banal na Espiritu sa amin ng inyong bayan at sa mga sangkap na gagamitin upang ito'y maging banal na pagkain at inumin para sa amin. Dalangin namin aming Ama na lahat ng tatanggap ng tinapay at inumin ay mapupuspos ng inyong biyaya at mga makalamit na mga pagpapala. Pasiglayin ninyo ang bawat isa at gawing masigasig sa paglilingkod sa inyo. Sa aming pagtanggap ng tinapay at inumin, pagtibayin ninyo kami bilang isang pamilya. Itatag ninyo kami bilang isang katawan ng Kristo upang siya'y manahan sa amin at sa amin. Inuman, tanggapin po natin ang tinapay. Lahat ng kalwalhatian ay sa inyo. Makapangyarihan ng Diyos, amang nakalangit. Nang dahil sa inyong pag-ibig at awa, ipinagkaloob ninyo ang inyong anak na si Jesus upang maging tao na tulad namin. Nagdusa ng kamatayan sa krus upang kami ay matubos. Sa krus ay kanyang tinapos ang isang buo at ganap na hanin para sa kasalanan ng sanglibutan, sa pamamagitan ng minsan pag-aalay ng kanyang sarili. Nung gabing siya ay ipinagkanulo, kanyang itinalaga sa atin na ipagpatuloy ang pag-alaala ng kanyang natatanging paghahandog ng sarili sa kanyang muling pagdating. Nang gabing siya ay ipinagkanulo, ang ating Panginoong Jesucristo ay kumuha ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat sa iyo, ito'y kanyang pinagpira-pira sa pinigay sa kanyang mga. At sinabi, kunin at kanin niyo ito. Ito ang aking katawan at pinagkakalog ko ito sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Matapos ang hapunang kinuhan niya ang kalis ng alak at nang siya ay makapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila at sabi, inumin niyo ito, kayong lahat. Ito ang dugo ng bagong tipan na siyang iginuos para sa inyo, para sa maraming sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Sa tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo sa pag-alaala sa akin. Bilingin at tanggapin po natin ang inumin. Thank you. Panginoong Jesus, kayo ang aming tagapagligtas. Nagpapabanal, nagbabautismo sa Espiritu, manggagamot at aring muling babalik.
ikaw ay namatay na buhay at muling dadating sa dulo ng kasaysayan. Sa pamagitan niyo, kasama niyo at sa inyo, at sa piling ng banal na Espiritu, lahat ng karangal, papuri at kaluwalhatian ay sa inyo. Amen. Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ulihin ang ating Panginoon Diyos. Thank you. Salamat po, Pastor Maggie, sa napakagandang mensahe po na pinaabot ng Panginoon sa pamamagitan po ninyo. Sa mapagpalang umaga sa mga mananagumpay, amen? Tayo po natin mananagumpay. Kanina inaalala po natin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kung paano si Jesus po'y nagtagumpay, tayo po mga anak ng Diyos ay nagtagumpay. Amen? Okay, so sige po, tayo po ay lumako sa ating covenant. Atin pong ilagay ang ating kamay sa ating kanang dibdib at sabay-sabay po natin sabihin ang ating pagpapasya. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay sumandaling maupo. At tayo po ay dadako sa pag-welcome ng ating guest. Mangyari po lamang na tumayo po, inananahan po namin tumayo yung first time pong naka-attend dito sa gawain. Actually, wala pong nagsulat po kanina doon sa ating attendance sheet. But kung meron po ay inaanyayahan po namin kayo tumayo at para ipanalangin. So wala po, sige po, maaari din po natin inimbitahan ng ating mga kaibigan, mga pamilya, para po nang sa gayon ay makasama rin po natin sila sa gawain nito. Tayo po ay dumako na sa ating announcement. First is our Sunday school for kids, so for ages 3 to 11 years old. Ito po ay, we have morning and evening service. And for the Art of Living class, it is every Tuesday for 5:30 p.m. to 7 p.m. And for our weekly youth fellowship, ito po ay via Zoom every Saturday at 8:30 p.m. So sa ating Sunday worship service, we have two services. We have 9 to 11 in the morning, and we also have evening fellowship at 7 to 8:30 p.m. And for our home prayer meeting, meron po tayong guide to FB group and page. So, meron din po na ating in-check sa ating FB page yung ating home prayer meeting. Lamang po for our announcement, tayo po yung lumako sa exhortation to give. Tinatawagan po po si Sister Mary. Ayan, COC Tita Baby po. Pinagpaalang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng mensahe sa araw na ito. Parang sarap po ng pakiramdam na malaman mo na ikay malaya na. Kaya tanggapin po natin yun ng buong puso dahil pinagkaloob ng Diyos sa atin ito. Kaya ang napili ko pong verse ngayon sa ating giving ay ang sikat na sikat, John 3:16. Sapagkat ganito na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanya kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Timing na timing po kasi yung verse na ito ngayong Christmas. So lahat tayo nakatiming din sa pagbibigay, di ba? Sa giving. Busy na tayo ng himili ng mga regalo. Di ba? Busy na kayo. Pero ito po ang tatanong ko sa inyo.
Kanino po ba birthday to? Si Jesus. So isipin ninyo, paano ko naman mariregaluhan si Jesus? Eh nasa kanya na lahat, di ba? Ito pong pagbibigay natin. Kapag tayo po yung nagbibigay, may palalagana po yung mga salita ng Diyos. Marami nakakakilala sa Kanya at nakakaalam na yun na sila'y malalayan na. Kaya po tayo pinagkakalooban ng Diyos dahil gusto niya hindi natin sarili nito. Hindi natin sarili ang pinagkakaloob nito. Gusto niya maging mapagbigay tayo. Tinuturuan tayo maging mapagbigay. Sa totoo lang po, madali lang pong tumanggap eh. Di ba? Madaling tumanggap, mahirap magbigay. Pero hindi po natin alam, nasa pagbibigay po ang tunay na pagpapala ng Diyos. Kapag tayo po ay nagbibigay, huwag po natin isipin yung ibabalik sa atin. At kapag tayo naman po ay tumatanggap, huwag po tayo nakakalimot na ibalik ito. Lagi po natin tatandaan yung dahilan ng Christmas na ito. Kaya po siya pinanganak para tupusin ang ating mga kasalanan, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Gaya na sinabi na-preach sa atin kanina na tayo'y malaya na. So papayag po ba tayo lang ang makakarinig nito? Tayo lang ang makakatanggap? Kailangan po makaalam din yung mga tao hindi pa nakakakilala sa Kanya. At itong pagbibigay po, ito po yung malaking tulong sa gawain ng Diyos. Kaya lagi po natin tatandaan, huwag natin kakalimutan ibalik kung ano yung mga pinibigay ng Diyos sa atin. Dahil deserve po niya na ibalik natin ito. Dahil sa regalong binigay niya sa atin. Hindi po mabibili ito sa mall. Yung buhay na walang hanggan, hindi po mabibili sa mall ito. Si Jesus lang po makapagbibigay nito. Kaya tandaan po natin, lagi tayo magbigay ng may kasiyahan. Itaas po natin ang ating mga kaloob. At ipagpapay po natin ang Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Diyos namin mapagbigay, mapagmahal. Maraming salamat po sa walang sawa ninyo. Pagbibigay ng mga biyaya sa amin na dahilan. Kaya kami nakapagbibigay. Napakabuti po ninyo na kahit di po namin deserve, pinagkakalog po ninyo sa amin. Kaya pagdamutan niya po ninyo itong aming munting alay. Sana po'y makatulong ito sa inyong gawain na mabilis lahat yung mga lugar na malagat na tao matatagpuan dito para sa ikalalawak ng iyong kaharian. Ito po aking samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Glory to the newborn King. He's on earth and
Hanap kayo ng yung pamilya at katabi. Let us pray. Kung ano ang hinihingi natin sa ating Panginoon Diyos. Thank you. Before we leave, mag-pray tayo. I declare to you that you are here. In Jesus' name. sa Panginoon. And let us receive the true joy coming from you. Ngayong pag-ibig. Salamat po, Panginoon. So, tayo manalangin. Father God, maraming salamat po sa inyong napakalaki ng pag-ibig. Salamat na kami inyong mga anak. Ito overpower mo na inyong pagmamahal. Sa Pasko ito, we claim you are a heart-knowing God. Alam mo ang puso ng bawat isa. Alam mo ang kalagayan namin. At sa lahat, patibayin mo ang spiritual na buhay. Patibayin mo at manandalayan namin pagpamilya. You know it, O God. At ngayon nag-claim na namin ang kasagutan. You are a God who always answer prayer. And thank you at salamat sa buhay na bigay mo ang gabay ng Banal na Espiritu Santo. Alam ko, Lord, na ikaw ang aming sandigan. And bibigyan that we are all victorious in you. Kaya sa pamamagitan mo sa gabay ng ating Ama, pag-ibig ni Jesu Cristo, at ang pakikipisa ng Banal na Espiritu sa aming lahat, we are going in peace with an answered prayer. In Jesus' name, Amen.